Good afternoon, everyone. Are you blessed? God is good. And all the time. Amen. May bagong dalo po ba sa gawaing ito? Darating. O, dadako na tayo sa sharing portion. Lahat ba'y pinagpala? Pinagaling? Binago? Amen. Lahat ng yan, ato pong i-share. O, sinong unang mag-share? Mga sister, sinong unang mag-share? Palakpakan po natin si Sister Agnes. Amen. Pinagpalang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Nais ko lang pong ibalik sa ating Diyos na buhay ang taus-pusong pasasalamat. Kasi si Mother Earth, ang aking nanay. Last month po nasabi ko po na ooperahan po siya. Kaso nga, pero sa kabutihan po ni Lord, hindi na po nila inoperahan si Mother Earth kasi kasi sa pinag-meetingan ng mga doktor, may isang doktor doon na lalaki na ina-insist niya na operahan si nanay. Pero nung dumating yung mga babaeng doktor, ang sabi nila, nung nag-meeting sila, hindi siya pwedeng operahan kasi matanda na siya, tapos baka hindi daw niya kayanin. At makukuha pa daw sa gamot. Praise God. Alam po ninyo, nag-order po ng gamot, hindi ko alam kung anong gamot, basta nilalagay po dun sa gamot ni nanay. At nakausap ko po ang nanay ko kahapon, and sabi po niya, maganda na daw po yung pakiramdam niya. Sabi ko, salamat sa Diyos kasi lagi po niyang inaalagaan ang aking nanay, at siyempre ang lahat buo po ng aking pamilya. Salamat po sa Diyos. Salamat po Yahweh El Shaddai sa iyong kabutihan at sa iyong patuloy na pagmamahal sa amin at pag-aaruga. Maraming salamat. To God be the glory. Amen. Amen. Pag-anak ni El Shaddai, lahat ng kamag-anak o sino man sa part ng pamilya mo, hindi yan pababayaan. Amen po ba? O, sinong susunod mag-share? Palakpakan po natin Sister Giselle. Yes, magandang hapon po sa inyo lahat. Nais ko pong i-share na napakabuti ng ating Diyos sapagkat yung anak ko po ay gagraduate na po. Hindi ko po ina-expect kasi nag-January po nag-duty muna siya sa pagiging sundalo. So antala po yung pag-graduate niya ng college. Pero praise God, dahil yung mga officer pinayagan po siya, kaya po ngayon sa June 16, gagraduate na po siya. Wow, kaya thank you po amen. Lord sa kabila ng mga conflict, pero nandiyan ka, binibigyan mo ng paraan ng lahat. Tunay nga po napakabuti mo, hindi lang sa akin, bagko sa aking mga mahal sa buhay. Amen. Amen. O, sino pang susunod? Sige po, tumayo na po tayo at handa na po natin ating sarili. Sa pakikinig na banal na salita na ihayag ng ating kapatid, Brother Hernani Gonzales. At sa pangunahan naman po tayo sa panalangin ni Sister Giselle. At sa panambahan naman po, pangunahan tayo ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. Yes, oh Lord. Welcome, Holy Spirit, in this place. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai. Sa iyong kabutihan, naririto po kaming muli sa dakong ito. Tunay nga pong karapat-dapat na ikaw ay aming papurihan. Itaas ang iyong dakilang pangalan, pasalamatan at sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Kami po ay nagkakaisang nagpapakumbaba sa inyong harapan
humihingi po kami ng kapatawaran at kalinisan ng aming puso at isipan. Pagkalinis-linisin mo po ito mula ulo hanggang talampakan, upang sa oras na ito ay manahan ang iyong banal na Espiritu sa amin at karapat-dapat kami magpuri, tumanggap ng mga biyaya at tumawag sa iyo ng Ama, Ama namin. Salamat po sa buhay na patuloy mong ipinapahiram sa amin. Salamat po sa araw-araw na paggabay niyo sa amin. Salamat po sa kalakasan na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin at sa mga biyaya na aming patuloy na natatanggap sa inyo. Tunay nga pong napakabuti niyo, Panginoon. Tunay nga pong ikaw ay walang katulad. Tunay nga pong Panginoon na ang inyong pagmamahal ay walang hangganan. Diyos, dalangin po namin sa araw na ito, muli mo po kaming samahan at pangunahan ng iyong banal na Espiritu upang mapagtagumpayan namin ang buong maghapong ito. Pagpalain mo po at samahan ang taong inyong gagamitin na siyang maghahayag ng iyong banal na salita. Patuloy mo pong gamitin ang kanyang buhay. Basbasa mo po siya, Panginoon, bigyan ng sapat ng karunungan na nagmumula sa inyo upang anuman po ang kanyang ihahayag ng iyong mga salita ay ito ay tumimo sa aming puso at isipan. At ang banal na salita na aming pag-aaralan, patuloy mo pong basbasin ito, Panginoon. Tulungan mo po kaming maihayag ang iyong mga salita. Tulungan mo po kaming maisabuhay ito upang karapat-dapat kami sa inyong harapan. Yes, so Lord, pagpalaay mo po ang lahat ng naririto. Pagpalaay mo po ang mga taong walang ibang inaasahan kung hindi ikaw lamang. Pagpalaay mo po ang mga choir. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng magagandang tinig upang sa kapurihan mo at kaluwalhatian at ang mga manunugtugto, Panginoon, patuloy mong gamitin. Pagkalooban sila ng karunungan upang magpatuloy sila sa iyong pagpupuri. Lord, wala po kami maihihiling sa inyo, kundi patuloy mong palakasin at patatagin ang aming pananalig at pananampalataya sa inyo upang anuman pong aming sitwasyon o harapin sa buhay, hindi kami mawalay sa iyong piling. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ni Espiritu Santo. Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige po. Manatili po tayong nakatayo. Itaas po natin ating mga kamay sa ating Panginoon. Tanda ng pagsuko na wala po tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya. Amen? Amen. Hayaan po na natin nadalin tayo ng banal na Espiritu sa Kanyang presensya. Amen? Oh, glory to God, glory to Christ Jesus. Oh, purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Ang aming buhay.
Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Amen. Tunay na napakabuti ng Diyos sa araw na ito. Amen. Glory to God, glory to Christ Jesus. Hallelujah. Sabi po sa awit 136 verse 1, O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Amen? Amen. Sino pa ang may mga problema dito? Amen! Maniwala kayo. Diyos lamang ang may katugunan niyan. Amen? Hallelujah! Tayo na po! Kahit na ako'y may problema, tutugunin niya ng ating Diyos. Amen? Hallelujah! Glory to God! Amen. Amen. Sa pangako ng Diyos tayo mananangan. Amen. Amen. Sabi nga niya, di ba? Hindi tayo pababayaan kailanman. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Inhale, exhale muna tayo. Amen. Opuriin ka, O Diyos. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sabi po sa awit 69, verse 30, Aking pupurihin ng awit ang pangalan ng Diyos at dadakilain ko siya ng pasasalamat. Amen? Oh, glory to God. Glory to Christ. Hallelujah. Hallelujah. Okay, buti mo, O Diyos, sa mga oras na ito. Dahil hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iiniwan. Yes, Lord. Hallelujah. Kay buti mo, Panginoon,
Praise the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. People could not see why.
Hallelujah, hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Ama, Yahweh El Shaddai, ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, na aming mga ninuno, at ikaw pa rin ang Diyos magpakailanman. Salamat sa iyong anak na si Jesucristo, na sinugo mo sa sangkatauhan upang kami ay tubusin sa aming mga kasalanan. Salamat din sa Banal na Espiritu na sinugo mo sa mahuling panahon na maging gabay at patnubay namin sa aming paglalakbay sa mundong ito. Maraming salamat sa ganitong gawain na kung saan kami nakapakinig ng mga salita. Bless mo, Lord, ang kabuuan ng prayer meeting na ito, ang iyong mga salita, ang iyong lingkod, ganyan po ang lahat ng Monday Group. Sa iyo namin pinagkatiwala ang kabuuan ng fellowship nito sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa Handang tulungan. Hallelujah, hallelujah. Alleluia, lagi na siyang kasama sa hirapan at ginawa. Purihin Ang Panginoon, si Kristo, ay
Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Ganyan lang ba kalakas yung palakpak natin sa Panginoon? Taas ang kamay. Yan, sabihin nyo, Hallelujah! Hallelujah! Nakalimutan na ninyo. Pag sumigaw ko halilo, sagot nyo, yeah. Hallelujah! Yeah! Hallelujah! God is good All the time! all the time. God is good! Amen. Yan ang mga Monday group. Amen! Alam mo yung mga Monday group, ano yan eh? Unique. Okay. Our topic is about love your enemies. Yan. Mahirap gawin to, pero pag ginawa mo, nako, sinunod mo yung kalooban ng Diyos. Kasi nag-utos nito ang Diyos. Hindi ito iutos ng Diyos kung hindi niya ginawa. Kaya nga tingnan niyo sa krus ng Kalbaryo, sabi ni Jesus, Ama, patawarin sila sapagkat hindi nila alam kung kanilang ginagawa. Akala mo kaya hindi alam ng mga tao yung pinagagawa nila? Tandaan ninyo, yung pinakain ni Jesus, pinagaling niya, the same person na sumisigaw, crucify Him. Kung kaya sabihin ng mga walang hiya ito, walang utang na loob. Yun ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, mahalin niyo yung mga umuusig sa inyo, mahalin niyo yung mga kaaway ninyo. Okay? After our topic, siguro magawa mo na yan, no? Yung taong nanloko sa iyo, pwede mo nang mahalin. Amen? Okay. In Matthew chapter 5, verse 43 up to 48, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. You have heard that I was said, love your friends, hate your enemies. But now I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may become the children of your Father in heaven. For He make His sun to shine on bad and good people alike, and give rain to those who do good and to those who do evil. Why should God reward you if you love only the people who loves you? Even the tax collector do that. And if you speak only to your friend, have you done anything out of the ordinary? Even the pagans do that. You must be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang inyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman, ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at mabubuti, at pinapapatak ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umuusig sa inyo ay siya lamang ninyong ibigin, ano pang gantimpala ang inyong hintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ang iyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit nas ganap.
Ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah, Jesus. Ang pag-ibig niya hindi nagbabago dahil sa Kanya Amen. tayo'y naligtas. Ang pag-ibig niya hindi nagbabago dahil sa Kanya tayo'y naligtas. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya't mahalin natin siya ng buong puso. Amen. Mahal na mahal tayo Ng Diyos. Magmahalan tayo, yan ang utos ng Diyos. Magkaisa tayo, na purihin siyang lubos. Magmahalan tayo, yan ang utos ng Diyos. Magkaisa tayo, na purihin siyang lubos. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya't mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya't mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Ikaw ba nag-compose niyan? Amen. Yun. Kaya pala ngayon ko lang narinig niyan. Yes. Dapat pala mayaman na ito si Jeffrey. No? Amen. Dami niya mga awitin na ibang-iba kaysa iba. Amen. Yan ang sinasabi ko na Glory to God. investment in heaven. Amen. Pero huwag ka mag-alala. Babalik sa iyo ni Lord yan. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Okay, magsiupo po tayo sa presensya ng Panginoon. Ha? Ngayon, anong sabi ni Lord? Narinig na ninyo. Ha? Narinig na ninyo na ibigin ang inyong kaibigan, kaputan ninyong kaaway. Yun yung worldly exercise. Kasi sa mundo, uy, kilala mo sa ganito, ay, hindi ko bati yan. Ha? Kaya ang mundo, kung sino yung kaibigan nila, sila sama-sama. Amen po ba? Tapos, bakit hindi mo binabati yan? Ay, hindi ko, ano yan? Hindi ko yan friend. Ha? Di ba, totoo yung Biblia, sabi ni Lord, kung ang ibigin mo lang ang mga taong umiibig sa iyo, anong gantimpala mo? Wala na. Kung ang binabati mo ay yun lamang mga taong bumabati sa iyo, anong gantimpala mo? Kaya mga Hapon, everyone, kahit saan yung Hapon, bumabati sila. Ang Hapon, pag sinabing, hi, Ohio, sasabihin ng Hapon, hi, Ohio. Oh. Tapos yuyoko, konnichiwa. Oh, hi, konnichiwa. Kumbawa, hi, kumbawa.
Tatlo yan eh. Ang ohayo gozaimasu, good morning. Ang konnichiwa, good afternoon. Ang kumbawa, magandang gabi. Oh, yun yung mga tao na kahit saan sila magkasalubong, kahit di magkakilala, nagbabatian. Na? Sa atin, pag hindi natin kakilala, he? Amen? Para bagang, ano ba yan? Mayroon akong binati, hindi pala siya Katoliko. Sabi ko, kapatid, kamusta ka? Alam mo, sabi sa oo. Kailan ba tayo naging kapatid? Kasi yung samahan na yon, yung reliyon na yon, hindi na nire-recognize ka kahit Pilipino ka, kahit sino ka, basta hindi ka anib sa kanilang iglesia, hindi ka kapatid nila. Amen? Ito mga born again, ganun din. Ay, ayaw ko sa iyo kasi sarado ka. Kami bukas. O ngayon, nung ang mga Katoliko nagkaroon ng charismatic, nagkaroon ng El Shaddai, bukas yan. Kasama natin yan. Isipin mo pati yung pagsara at pagbukas ginawang isyo. Bakit ganon? Ito na. Sinabi ni Yahweh El Shaddai, itong verse 44, doon ako kumuha ng lesson o yung pag-aaral-aralin. Kasi pag nagbasa ka ng gospel o ebanghelyo, buong istorya yan ng gospel. Pero doon sa buong ebanghelyo, mayroon doong message si Lord na gustong ipagawa. Kaya doon tayo kumuha sa salita ni Lord na, sabi niya dito, tingnan niyo yung sinasabi dito sa verse 44 Sabi niya, sabi dito sa verse 43, umpisa naman natin sa verse 43, but you heard that it was said, love your friends, hate your enemies. Okay? Narinig mo na yan. Kahit sinong mga bibig, narinig natin yan. Pero dito tayo kumuha ng aral sa verse 44. Yung salitang but, but, at yung salitang may ginagamit si Lord, no, na laging gusto nating gawin, no? Sabi niya, but now I tell you. Sino nagsabi nito? May Bible kasi ako sa bahay na yung sinasabi ni Jesus kulay pula. Yung sinasabi ng disciple o mga alagad o sinumang sumulat, kulay blue. Kaya doon madali alam nyo yung Jerusalem Bible, doon nyo mabasa yung pinakamaraming word na El Shaddai. Bumili kayo sa mga bookstore. Sabihin mo, do you have this book? Bible? Jerusalem Bible? Kaya sa Jerusalem Bible, lahat doon ng pangalan doon ng Diyos, El Shaddai. Bakit? Ang El Shaddai po ay one of the 7 covenant name of God. Yan po yung Diyos na nagpakilala kay Abraham. Kay Moises naman, yung sa umaapoy na puno, ang pangalan niya ay Yahweh. Amen? At nung panahon naman ng digmaan, panahon ng gera, ang pangalan niya ay God of Peace. Yung panahon naman ng maraming mga sakit, maraming mga sakit ang mga tao, ang pangalan niya Jehovah Rapha, the great doctor, the great healer. Doon naman sa mga tao na gutom at saka hirap na hirap. Ang sabi ni Lord, Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Yon. Dapat malaman din ninyo na ang Diyos
sa iba't ibang kapanahunan, ang pangalan niya ay iba-iba. About Brother Bai in the time of Jesus Christ, ang pangalan niya ay Great I Am. Sabi niya, I am the Alpha and Omega. Ako ang simula at ang wakas. No? Great I Am. Sa simula, ako na. Amen po ba? O ngayon, ano sinabi niya? Yung word I tell you, sinabi niya, sinasabi ko sa iyo eh. Tikas ng ulo mo. Pag ang Diyos ang magsabi, huwag ka na magtanong. Sundin mo na lang at gawin mo. At pag ginawa mo, do your part and God, gagawin din niya yung part niya. Palakpakan natin si El Shaddai. Amen? Ano ang utos ni Lord? But I tell you, ito na ang ating topic, love your enemies. Maghanap ka na ngayon ng kaaway mo. Bakit ito paborito ko? Yung ibang mga ngaral, pinangaral lang na ako, hindi ginawa ko na ito. Nagbayad ako ng utang nang hindi ko utang. At nung bayad na ang utang niya, hinabol ko siya at sabi ko, Sister, thank you, bayad na po ang utang mo. At hindi yun ordinaryo. Kasi 3 taon ko binayaran ang utang niya. Because of my, malambot kasi ang puso ko, umiiyak. Kasi ako dati, ang unang negosyo ko ay imported na mga damit from Hong Kong to Thailand. Supplier ko po yun. Umiiyak. Brother Boy, ikukulong na ako. Bakit? Kasi, pag hindi ko maisyuhan ng cheque yung aking mga pinagkakautangan, makukulong na ako. Matitiis mo ba makulong ako? Aba, nagdrama pa. Tapos sabay sabi, isyuhan mo ang cheque. Close na ang mga cheque ko. Pahiram ng cheque dyan. Kaya ako naman, parang, iwan ko kung niloko ako o ano. Sabi, may nagbulong sa akin, pahiramin mo na yan. O di pinahiram ko, alam mo ilan? 10 cheque. Blank check. Siya ang nagbibigay ng amount. Binayad niya sa utang niya, hindi niya napunduhan, si Brother Bai ang humarap sa estafa case. May kuwang ka ba lusot doon? Dumating sa bahay ang mga pulis, kinuha ako. Adi hinarap ko, okay. Dahil sa kagandang loob ko, pinahiram ko siya. Nung malaman ng mga pinagkautangan niya, sige, ganito lang Brad, hulugan mo na lang. Yun. Inulugan ko yun. Yung kotse ko, bininta ko. Yung mga makina ko, bininta ko. Kasi ang pinakamalaking negosyo ko noon, nagtatahi ako ng mga t-shirt na puti. Marunong ko magtabas niyan, cutter. No? Yung mga kumpanya, ako nagsusupply ng mga damit. No? Yung Yasake, ilan ang tao ng Yasake? Magit 7,000. No? Lahat ng mga damit na kanyang kulay puti, yung mga sinusuot, mga estudyante, yan, ako nagsusupply niyan. Pero, bininta ko yung mga makina ko. Yung kotse ko, bininta ko para ibayad doon sa utang na hindi ko naman utang. Utang na loob. Pero doon ko na realize, sabi ni Lord, love your enemies. So, nawala pong galit ko doon, nawala yung hinanakit ko. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon.
may isa sa buhay ko ang iyong mga salita. Amen po ba? Baka pag ikaw ang ginawa niyan, ang dasal mo, sana mamatay na yan. Sana. Hindi. Ha? Yung mga nagpe-persecute sa iyo, yung mga naninira sa iyo, sinabi ni Lord, pray for those who persecute you. Yung mga nainggit sa iyo, kaya yung mga naninira sa iyo, number one po yung motibo nila, nainggit sila dahil mabuting tao ka. Yung sinisiraan ka, sinasaksak ka na sa likod, hindi naman tatalab yung kanilang panaksak kasi mapurol. Amen po ba? Itong Biblia, sinabi niya, ipanalangin mo ang mga tao nagpe-persecute sa iyo. Pag ginawa mo yan, sasabihin, Lord, anak, pasado ka na. Hintayin mo, gagantimpalaan kita. Palapakan natin si Lord. Amen? Amen po ba? Kaya Joby, mahalin mo. Tulog yata Isipin na ninyo yung mga tao nagbigay sa inyo ng sama ng loob, hinanakit. Umpisa na ninyong i-pray sila. At saka yung mga may utang sa inyo, huwag kayong mag-pray na sila'y salutin, di kayo mababayaran yan. Ipanalangin yung pagpalain ng buhay nila, pagpalain ng negosyo nila para makabayad sila sa inyo. Palapakan natin ang Panginoon. Woo! Amen! Ayan. Ang sarap kaya yung pag ginawa mo yung kalooban ng Diyos, akala ng iba mabigat. Hindi. Ang prinsipyo ng Panginoon, the more you give, the more you receive. Ginagawa ba ng iba yan? Hindi nila magawa yun. Kasi sila, pag nabawasan sila, kawalan sa kanila. Uy, mabawasan yung savings ko kasi binigay ko doon sa nangangailangan. No. Alam ng Diyos kung anong account mo. Pag ikay nagbibigay, kaya ang mga taong giver, yumayaman. Ang mga taong giver, pinagpapala ng Diyos. Ang mga taong giver, hindi nagkakasakit. Ang mga taong giver, inililigtas sila ng Diyos sa anumang disgrasya at kapahamakan. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen po ba? At ang taong giver, pag namatay ka, ang daming nakikilibing sa iyo. Pero yung mga kuripot, kahit ka mag-anak, ayaw makipaglibing. Tandaan nyo, my word. In 42 years sa mission, alam ko na kilala ko ng cycle ng buhay ng tao, lahat ng klaseng tao nakaharap ko na. Pati yung aswang nga, isang pamilyang aswang, gusto magbago, sumuka lahat yun. Nakalaya sila, pagkaaswang. Di ba yung kinukwento ko sa inyo? 6 na oras ang biyahe doon sa anniversary, naiwan silang pamilya. Kasi puno na yung jeep. Pagdating sa opisina ng El Shaddai, nauna pa sila doon. Tapos nagtapat, aswang po kami. Kaya wag mong hatulan yung mga taong ganun. Yung mga mangkukulam, gusto rin magbago yan. Yung mga chismusa, alam mo yung chismusa, ang galing mabunganga yun eh. Pero pag nagbago yun, ang galing, yan ang maraming makaakay. Sasabihin diyan sa Central, hindi ba natin nabirong chismusa yan dito sa Central? Ngayon nandun na sa El Shaddai. Sama na tayo doon. O yan. Palapakan natin si El Shaddai. Amen! Yun. Ang sabi dito, number 1, what is the meaning of Matthew 5:44? Anong meaning daw? Bakit sinabi ni Lord na love your enemies? Itong meaning. Jesus calls for believers. Ang tinatawagan ni Lord dito mga mananampalataya, hindi yung mga unbelievers. Ito sabi ni Jesus calls for believers to love our
enemies. Love our enemies and pray for those who persecute us. We can learn, to apply Jesus' commands in our lives by following the fullness of teaching. So, ang kabuuan ng katuruan, pag sinunod mo na yung mga salita ng Diyos. Amen? Bakit ang ibang mga mangangaral, iniiwasan nila, huwag mong ituro ang ikapu. Kasi takot sila, kasi hindi sila nag-iikapu. Amen? Amen po ba? Bakit ayaw nila ituro yung the more you give, the more you receive? Tapos ang gusto lang nila, receive lang na receive, tanggap ng tanggap. Pag sila, ayaw na magbigay. Ako, hamon ko sa Panginoon, ibuhos mo sa akin lahat ng biyaya, pamimigay ko lahat yan. Ha? Bakit? Pag namatay ka, 1,000 hektaryang lupa, pag namatay ka, square meter lang ang madadala mo dahil yun lang ang babaunan sa iyo. Amen po ba? Kaya ako, sa Muslim, mahanga ako kasi may kaibigan ako Muslim. Sabi niya, Brother Boy, kami mga Muslim, hindi nagbibinta ng lupa. Bakit? Ang lupa, pag-aari ni Allah, tapos ibinta mo, ay malaking kasalanan kay Allah. O, maghanap kayo kung mayroong ahinting Muslim, wala po siyang ahinting Muslim. Ha? Kasi, dito sa mga Christian world, ang dami mga land grabber. Bakit? Ha? Alam mo diyan sa Register of Deed, di ba may kwan diyan sa agrarian reform? Ha? Yung pinamigay ng gobyerno, bawal bilhin yan. No? Pero, binibili ng mga developer. Ano nangyari? Kaya nagkagutom-gutom. Diyan sa Cavite, lahat po yan ay agricultural land. Puro palay. Ngayon po, puro subdivision na. Dahil napakamahal ang house in lot. Amen? Yung klowa, binibigay ng yung pinamimigay ni Bongbong, klowa yun eh. Pero ikaw na may-ari ng lupa na yon. O anong ginagawa ng iba, ng mga mayayaman developer? Oh, tapos na yung klowa mo. Binta mo na yan. No? Amen? Dumating ako sa amin sa Cavite, ang lupa doon yung SM, 150 pesos per square. Ngayon, 18,000 per square meter. Puro subdivision na yan lahat. Mga sikat na subdivision. Ha? Kaya tuloy yung Muslim, gusto ko pa yung kanilang prinsipyo eh. Hindi ka magbinta ng lupa. Hindi mo pag-aari ang lupa. Pag-aari ni Allah. Amen po ba? Tapos sabi sa akin, baka, pag matanda ka na, amoy lupa ka na, babalik ka rin sa lupa. Oh. Alam mo, nung nandun ako nadestino ako sa Mindanao, no, yung Davao, yung Panabo City, yung Tagum. Kaya dati yan, isa lang Davao eh. Kaya nagkaroon ng Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte, at Davao City. The biggest city in the world ay ang Davao City. Pero, hinati-hati na ngayon. No? So, ang away dyan sa Mindanao, alam ko rin kasi nangumpisal sa akin mga taga roon. Ganito yan. Paano naman, Brother Boy? Ha? Amang Kristiyano, lupa namin pinatituluhan. Alam mo ba, yan ang kinagagalit ng mga Muslim? Kasi ang mga lupa nila pinatituluhan ng mga developer, ng mga Kristiyano.
Sabi ng mga Kristiyano, punta sa Mindanao, ito, ako na may-ari, layas kayo. Ako na may-ari ng lupa ninyo. Sabi ng mga, kaya mayroon ancestral domain eh, hindi mo pwedeng bilhin yan eh. Pag-aari yan ng mga, mga nitibo. Ha? Kaya may batas ang nitibo. No? Yung tinulungan namin ni General Abeos sa Malacanang, yan si Dato Puti, akala ko suka. Ay may pangalan palang Dato Puti sa Cagayan de Oro. Oh. Dato pala, alam mo, mahigit 20,000 hectares yung pag-aari ng ancestral domain nila. Oh, ito na. Sabi sa akin, paano naman hindi mawawala ang gera sa Mindanao? Bakit? Ang mga Kristiyano pupunta dito, pinatituluan ang aming lupa. Tapos paalisin kami. Sabi ng mga Muslim, sige, iyo papel, lupa amin, tungtong ka dyan, patay ka dito. Oh. Masisisi mo mga yon? Ha? Isa tagal-tagal ko na lahat ng mga kuwan dito naikot ko na buong Mindanao. Diyos ko po. Ha? Ang daming El Shaddai diyan. Kaya nga sa kuwan yan, may opisina tayo sa Jensan, sa Coronadal, no? Sa Tagum City, sa Davao City, sa Digos. Kasi Bato, taga Digos yan. Ang nanay ni Bato, coordinator natin dati sa El Shaddai. Amen? Amen po ba? Alam mo ba yung nanay ni Bato, kulot ang buhok? Parang nitibo. Ha? Si Bato, gwapo yan, nung may buhok pa. Alam mo si Bato, mabait dati yan. Alam mo kung bakit? Hindi talaga kurap yan. Kasi may negosyo yan. Alam mo ba negosyo ni Bato? Sa ilalim ng bahay nila ay mayroon siyang gym. Kaya ang laki ng katawan yan eh. May gym yan. Yan ang negosyo niya. Gym. Nung siya maging chief PNP na, siyempre ibang usapin na yan eh. Hindi na natin alam kung ano yung mandato nila eh. Pero nung si Bato nag-umpisa pa, ang bait noon. No? Nung unang kumandidato yan, sa El Shaddai, nagtutok ako sa San Fernando, Pampanga. Sila doon sa kabila. Hindi siya pumunta doon sa kabila, sa meeting nila, doon pumunta sa El Shaddai. Dito ako sa El Shaddai. Maayong hapon kaniyong tanan, mga igsuon. No? Kasi alam din ng lahat. No? Alam mo, itong topic na ito, ang sarap kasi yung walang kaaway. Hindi sisikip ang dibdib mo, hindi kukulo ang dugo mo. Kasi ang may kaaway, pag nakita niyo yung kaaway niya, kumukulo ang dugo. Tapos pag kumukulo yung dugo, high blood na. Ngayon, pag high blood na, yung sugar niya, pababa, pataas. Maya, nangisay na. Pero pag wala kang kaaway, nako, hayahay ang buhay. Palapakan natin si El Shaddai. Amen? Gusto niyo maging hayahay ang buhay? Love your enemy. Alam mo ba ang enemy? Pwede siya maging stepping stone mo. Paakyat. Amen? Kaya ang mga politiko, bukas, kaaway tayo, ngayon, kaibigan tayo. Ito naman mga Pilipino na hindi nila alam yung laro sa politika, nagpapakamatay. Nag-aaway-away yung followers, yung amo nila nag-uusap. Alam mo, may pre-meeting ako diyan, may pre-meeting El Shaddai sa Senate, sa Senado. No? Pagkatapos pre-meeting, nandun kami sa kantin. Sabi na, tapos dumating yung
mga senador. Yung magkaaway sa TV, aba nag-aperam, pre, ang galing mo, pre! Sabi naman ng isa, pre, ang galing mo rin, pre! Sabi ko, magkaaway ito ah. Bakit kayo magkaibigan sila dito? Ha? Amen? Ang abogado ganun din. Ang tawag nila sa kanilang kaaway, panyero. Kaya kung gustong ipatalo ng abogado mo ang kaso mo, sasabihin lang, panyero, bahala ka na dyan. Sabi nila, bakit maraming alam to si Brother Bay? Bakit hindi ko alam? Ha? Ang dami kong mga abogadong kumpare. Ha? Pero ang pinakamagaling na abogado, yung hindi niya ibinibinta ang kanyang kaso. Kasi nakadepende po yan sa pangalan mo. Ha? Pero yung mga abogado na, kilala rin yan ng mga sa... magkakilala mga yan eh. Kaya panyero ang tawagan nila eh. Sa mga preacher naman. Bro! Bruho! Ay, nako, bro! Kamusta ka na, bro? Brother! Mabuti wala dito Sister Josie. Brother, sister! Ayan. Amen? Sa mga ko na, pastor, bishop. No? Sabi naman ng isa, ay pastor, alam mo ba, mayroong pastor sa pangalan, pero walang tupa. Ang tawag doon, titulo lang, pastor na walang tupa. Sigurado sa El Shaddai, pastol kami na maraming tupang inaalagaan. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Mayroong obispo, pinuntan ako sa born again. Ha? Obispo. Ang dumadalo sa prayer meeting mo, 3, 5, 10. Ha? Mga bata kasama pa yon. Wala sa titulo yan. Kaya kami, ang address namin, disciple lang. Alagad ni Kristo. Tama na kami doon. Okay, number 2. Why did God tell us love your enemies? Bakit? Sinabi ito ni Lord. Kanina, ang tanong, what is the meaning of Matthew 5:44? Ngayon naman, number 2, why did God tell us love our enemies? Ito ang paliwanag ni Lord. Bakit sinabi niya ito? Jesus chose to care for His enemy. Wow. Pinili ni Lord na tulungan, mahalin ang kanyang mga umuusig sa kanya. Kahit nga si Judas, sinabihan niya. Nung humalik si Judas, sinabi ni Jesus, Judas, sa isang halik, may pagkakanulo mo ang iyong Panginoon. Kaya hindi kaya ni Judas yung nangyari kay Jesus eh. Nagpakamatay eh. Kaya huwag kayong maniwala dyan sa mga halik-halik. Mayroong halik ni Judas. Kunwari, hi sister! Pagkatapos, Amen? Ano sabi dito? Jesus chose to care for His enemies rather than judge them. Sa halip na hatulan ni Jesus, sa halip na kanyang i-judge yung mga kaaway niya, minahal pa rin niya. He cares. Amen po ba? He cursed them, so when we love sabi dito sa ating binasa, love your enemies by believing they can change. Pag naniniwala ka ng kaaway mo ay pwedeng magbago.
Caring for them when they're hurting. Sa halip na iyong saktan ng iyong kaaway, ay iyong arugain, mahalin mo. Kasi, mamaya, sasabihin ko sa inyo, when they hurting, praying for their growth and celebrating, they experience good. No? Alam yung taong masama, may kabutihan pa rin sa puso yan. No? Pag ginawan mo ng maliit lang na kabutihan, yung maliit na mabuti sa puso niya, yan ay binhi na tutubo, lalago. Amen? The Bible says in Romans 12:21, do not let evil defeat you. Instead, conquer evil with good. Daigin mo ang masama ng mabuti, sapagkat ang kabutihan mananaig magpakailanman. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Amen po ba? Kaya ang ginawa ni Jesus, lahat ng mga taong pinakain niya, ginamot niya. Lahat yung mga tao na nandoon, na sumisigaw, napakaraming tao, crucify Him. Ipako siya sa krus. Nakita ni Lord ang mga mukha. Ito yung mga pinagaling ko. Ito rin yung mga pinakain ko. Ito rin yung mga tinulungan ko. Sabi ni Lord, Ama, patawarin mo po sila. Hindi nila kasi yung kanilang, alam ng kanilang ginagawa. Inunawa pa rin ni Jesus. No? Amen? Lalo na pagka mag-anak mo, kilala mo yung mga kamag-anak mo. Lalo yung mga abroad. Pagdating mo doon, akala mo may utang ka sa kanila. Nasaan na pa sa lubong ko? Itong mga lasinggo, sabi, oy, magpainom ka naman dyan. Akala mo may pinatagong pera. Amen po ba? Pero don't worry. Bigyan mo siya ng kaligayahan, bigyan mo rin kahit kaunti. Kaya pag uwi ninyo, budgetin na ninyo. Ito sa mga friend ko. Ito sa mga lasinggo. Ito kay nanay, kay tatay. At least pag uwi mo, na-budget mo na. Amen? Amen po ba? Kaya ako sanay ako magkuan. Pag ako mag-preach, may kasamang sulsultan. Consultant. Palapakan natin si Yahweh El Shaddai. Okay. Number 3 na tayo, ha? Number 3, why did Jesus say, pray for your enemies? Ito naman, idasal mo na yung kaaway mo kasi karugtong to sa ating topic, love your enemies. Kasama ito. Why did Jesus say, pray for your enemies? By saying, sa pamagitan ng sinasabi mo, by saying, love your enemies, Jesus meant that we should not take revenge or them and harm them, but instead, we should show kindness to them and pray for him. No, ipakita mo, sa halip na maghiganti ka sa mga kaaway mo, ipanalangin mo sila na baguhin ni Lord. Lord, walang imposible sa iyo, walang mahirap sa iyo. Baguhin mo po ng isip at puso ng taong ito, Panginoon. Pagpalain mo po siya. Paliwanagin mo ang kanyang isip para maliwanagan siya, Panginoon. Sa halip na ipanalangin mo yung mga umuusik sa iyo, Panginoon, masagasaan sana sila. Mamatay na sana mga taong yan. Huwag mong gawin yan. That is a worldly revenge. Amen po ba? Yon. So, yan ang dahilan kung bakit sinabi ni Lord, no?
At number 4. Number 4, why does God want us to forgive your enemies? Bakit? Bakit gusto ni Lord na patawarin mo ang iyong kaaway? No? Mahirap magdala ng, alam mo ang tawag doon, the number 1 sakit ng Pilipinas kung bakit urong hilahin, Alam mo kung ano yon? The spirit of unforgiveness. Bakit ang tagal na namatay si Marcos, gusto pang ipahukay ng mga kaaway? Yung iba nga, gusto pang itapon yung abo ni Marcos sa Philippine Sea. Ano naman kinalaman doon? Oh my God. What happened? Tingnan nyo. Samantalang, forget the past. Forgive and forgive. Forgive and forget. Hindi mo ba naintindihan yung sinasabi ni Lord? Kalimutan mo yung mga taong gumawa sa iyo ng masama. Ang isipin mo yung mabuting mangyayari. Amen? Sobra ang politika sa atin. Ito naman mga tao na walang ginawa, kundi sunod-sunuran. Idolo. Uy, isa lang iduluhin nyo ang Diyos. Amen? Yung sobrang fanatic dyan, mapapahamak ka. Bakit? Sinabi ni Lord, kapag sumunod ka sa bulag, lahat ng tagasunod niyan mahuhulog sa bangin. Amen? Amen pa ba? No? Hindi ako galit, Nagpapaliwanag lang ako. So, brothers and sisters, why does God wants us to forgive your enemies? See, the act of forgiving is our seed of obedience. Yung palang binhi ng pagsunod, yung pagpapatawad. Kaya nga ang pinaka number 1 na halimbawa sa Bible, yung Good Samaritan. Kung alam lang ninyo ang hidwaan ng Samaritano at mga Hudyo, ang mga Samaritano ay half Jews at half Samaria. Sila po yung mga inanakan ng mga Hudyo na mga Samaritana. Nung andro ko sa Japan, ang tawag po sa mga Pilipina na nabuntis ng Hapon ay Gaijin. Ang ginawa po ng Hapon, tinanggap nila yung mga half Filipino, half Japanese. Ginawa ng Japan na magiging citizen o residents ng Japan. Kaya ang daming Pilipino-Pilipina doon sa Japan. Gaijin. Muntik na lang ako. Kasi ang apelido ko, Sumo-Roy. Hay, suroy-suroy. Ang pinakasikat na doon, pinakasikat na laro ay ang sumo wrestling. Ay, may sangnes. Are you Gaijin? Sabi, I don't know. Di ko alam kasi maliit pa lang kami namatay tatay namin. Yung tatay namin napakabait. Siguro Hapon yun, no? Kasi ang mga Hapon di naman maliit ang mata. Tulad ng mga mata natin. Tsaka yung ugali ko parang Hapon. Hindi sa totoo lang, no? Ayaw na ayaw ko ng taong walang pangarap sa buhay. Sabi ng mga Hapon, Nani, dayo, pangarap is libre. Bakit ayaw ng Pilipino mangarap? Sabi Inchik,
Kami insik, liit mata, laki kita. Pilipino, laki mata, wala kita. Palapakan natin ang Panginoon. No? Kita na ninyo? Ano sabi dito? Anong sinabi dito? Why does God want us to forgive your enemies? See, the act of forgiving is our seeds of obedience to His Word. Obedient to His Word. Sabi dito, once we've sown our seed, He is faithful to bring a harvest of blessing to us one way or another. Pag may tinanim ka, may aanihin ka. Pag wala kang tinanim, don't expect na may aanihin ka. Amen po ba? Harvest of blessing. May mga tao, gusto mag-harvest, hina-harvest yung tanim ng iba. Amen po ba? Magtanim ka. Sabi sa Bisaya, kanya-kanyang ulo, kanya-kanyang kulo. Anong ibig sabihin yan? Huwag mong pakialaman yung iba. Yung sarili mo, ang asikasuhin mo, yun sa Bisaya, kanya-kanyang ulo, kanya-kanyang kulo. Huwag pakialaman yung ibang tao. Pakialaman mo sarili mo. Pag may tinanim ka, may harvestin ka. Pag wala kang tinanim, huwag mong harvestin yung tanim ng iba. Amen? Ambot sa inyo. Ito na. Ito. Ang pinakahuli natin, ito na yung kanya eh. How to fight the enemy biblically. May kwan pala ito, parang sandata. Paano mo labanan ang iyong kaaway in a biblical way? Number 1, how to deal with your enemies. Pati sa kaaway mo, alam mo yung mga bansa, bago yan, maggera, nakipag-deal pa yan. No? Hindi na maagad magkaputukan yan eh. No? Nag-aaway pa yung mga bansa niyan. Nagpupulong-pulong pa. Labanan natin to? Hindi. Amen? Okay. How to deal with your enemies. The scripture, number 1, the scripture give us some clear guidelines. Mayroong clear guidelines to dealing with our enemies. No? Kaya, sa gera, no? Dapat, kung magkagira ang West Philippine Sea, dapat doon lang sa dagat. Dapat wala sa labas. Sa gera, dapat, wag mong bombahin yung civilian place. Walang kasalanan yung mga civilian. Tirahin mo yung mga facilities ng kwan. Kaya ang gera, militar to militar. No? Paano nadama yung mga mamamayan? Sabi nila, kwan yan, nung war, damage, no? So, number 2, how to fight the enemy biblically. Number 2, overcome evil with good. Yon, yung inaral natin kanina. Kailangan ang kaaway mo, talunin mo ang evil sa kabutihan. Purihin ang Panginoon. Amen? Talunin mo ang masama ng mabuti. Yan. Ang unang pakipagdigma, pakipaglaban sa kaaway. Number 3, understand your real enemy is devil. Dapat malaman mo our real enemy, hindi yung tao, kundi yung demonyo na gumagamit sa tao.
Kaya nung pinag-aralan namin yung spiritual warfare, ang labanan, evil and good, by the Spirit. Ha? Ang tao, ginamit lang ng demonyo, tinanong ko naman, Profesor, bakit ganon? Ha? Sabi niya, bumaba ang Espiritu Santo para puksain ang mga demonyo. Kaya lang ang sabi, nahirapan ang Holy Spirit na puksain ang demonyo. Kasi ang demonyo pumasok sa mga tao na pinakamamahal ng Diyos. Ha? Amen? Ano sabi doon? Ang Diyos galit sa kasalanan, ngunit mahal niya ang taong makasalanan. At hanggang sa pinakahuli ng buhay ng tao, binibigyan ng Diyos ang tao ng pagkakataon magsisi, magbalik loob sa Kanya dahil gusto ng Diyos na ang tao makasama niya sa Kanyang kaharian. Purihin ng Panginoon. Amen! Yun ang dahilan kung bakit hindi magagalaw ng Holy Spirit kasi the most powerful, the Spirit of the Lord. Kaya lang hindi magalaw ng Holy Spirit, pupuksain man niya yung demonyo na sa tao, madadamay yung tao. Kasi naging templo rin ng demonyo ang tao. Ang tao pag masama, demonyo ang namamahala sa kanyang buhay. Ang tao pag mabuti, Holy Spirit ang nananahan sa taong yan. So ang labanan ngayon. Number 4. Forgive and guard your heart against bitterness. Yan ang iyong bantayan, yung puso mo, na huwag ka magkaroon ng puot, galit at hinanakit sa buhay mo. Amen? And number 5, leave revenge in judgment up to God. Huwag kang maghiganti. Ipaubaya mo sa Diyos. Don't judge because you are not judged. Amen po ba? Ang Diyos ang may karampatan na siya ay magbigay ng hukom. And number 6, set your boundaries. Set your boundaries. Lahat ng bagay mayroong limitasyon. Kaya may limitasyon ang ating pangangaral. Magsitayo na kayo. Amen? Amen po ba? Yung pong topic natin, i-share niyo dun sa mga kaibigan niyo. Dumalo kayo dito. Para makapakinig sila ng salita ng Diyos. Kahit saang bansa sa buong mundo. Taas ang mga kamay, kamot. At ganun din ang inyo pong mga wallet, bag, prayer request. Kasi once na tinaas niyo yan sa Panginoon, na-bless na ni Lord yan. Oh, hallelujah. Manalat kalugod sa iyo, pagkat walang magagawa kong iwalay sa iyo. Ang mithiin ng aking puso, manatili sa
walang kalugod, lugod sa'yo, pagkat walang magagawa ko, iwalay sa'yo. Ang bituin ng aking puso, manatili sa kalooban mo, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. O Jesus, sambahin ang ngalan mo. O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Yes, napakasarap sumamba sa Panginoon pag walang galit, puot at tinanakit sa iyong puso. Kung ang iyong puso punong-puno ng love, pag-ibig, napakasarap magpuri at sumamba sa Diyos. Lord, kayo na pong bahala sa pangailangan ng iyong mga kapatid. Ang kanilang pong mga wallet, punuin ang iyong mga biyaya, pagpapala, answered prayer, maging ka ng mga employer, ka ng mga mahal sa buhay. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng ito. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen! Amen! God bless you all. Pasalamatan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang bigay, salamat ibinigay mo si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang bigay, salamat ibinigay mo si Jesus Cristo. At ngayon ang maingay na lakas, ang lupa ay mayaman, at dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon ang maingay na lakas, ang lupa ay mayaman, at dahil sa mga gawa ng Diyos. Mga kapatid, dasalin po natin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ikaw nagmamasid at sa panonood iyong
yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salangan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Monday. See you tomorrow.